Kamusta po sa inyo mga kapatid ang mag-share ako ng gospel sa oras na 'to 'no. Ating verse of the day natin ngayon mga kapatid, sa Gawa 28 to 16, 28 to 16 hanggang 30. Ito 'yun mga kapatid, ayan 'yun. Pero na-share ko na 'to sa inyo 'no. Panoodin niyo na lang dito mga kapatid. Yan, panoodin niyo diyan 'no. Yan, okay na. Pero basahin ko na din sa inyo 'to. Pero basahin ko din ulit 'to sa inyo, mga kapatid. No, samahan niyo akong magbasa ng Bible 'no. Basahin ko na. Like, follow and share mga kapatid. Spread the gospel. Ito ang kalooban ng Diyos. Ibahagi ang salita niya. Sa Marcos 16 talata 15 mga kapatid, na sinabi ng Panginoong Hesus na ibahagi yung salita niya, no? Yun lang. Follow, like, and share. Makinig po kayong mabuti ng mga kapatid. Basahin ko na. Talata 1. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at kaso kaming mabuti. Si Pablo, na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga roon ng ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay ang taong iyan. Nakaligtas na siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. 5. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya na 6. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kahimag lang mabuwal at mamatay. Wala namang masamang nangyayari sa kanya. Nagbago sila ng palagay. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Makinig po kayong mabuting mga kapatid. Mas maganda na basahin niyo po yung Bible niyo. Read your Bible mga kapatid. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio, at malapit sa isang lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy. Sa loob ng 3 araw, ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at di sa Tarya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo, at ang paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barko, nagpalipas din ng taglamig sa pulo ang kambal na Diyos. Ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Siragusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay, tumating sa kinabukasan ay umiipang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putalyo. Sa loob lamang ng 2 araw, may natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayaan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y pagtuloy namin ang huling bahagi ng
aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin kaya't pumunta sila sa liwasang Apio sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. 16. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ng 3 araw, inanyayaan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano matapos akong litisin ako sana'y palalayain na sapagat wala naman akong ginawa ang dapat parusa ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo kahit napalitan akong dumulog sa emperador. Gayunpaman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel ay nang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." 21. Sagot nila, "Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo at saka babayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam namin kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kahit nagtangka sila ng araw, marami ngang pumunta sa tinitirahan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyo'y maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin at sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanya. Sinabi kahit nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo, "Ang ganitong pangungusap, tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig ngunit hindi kayo makakaunawa at titingin kayo ng titingin ngunit hindi kayo makakakita sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata kung hindi makakakita ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon." Idinagdag pa ni Pablo, "Sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasan ito na mula sa Diyos at dininggin nila ito." Sa 30, nanirahan si Pablo sa Roma.
ng 2 taon sa bahay ng kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangalat tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesus. Sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesus. Yun yung verse natin ngayon mga kapatid, no? Sa Gawa 28 to 1 hanggang 30 mga kapatid. Sana naintindihan nyo mga kapatid, no? Ay, wala. Kaya pala wala yan. May ano yan. Kaya pala meron yung ano. Kasi, ayun na sabi yan. Basahin yan. Sa ibang, 29, sabi niya sa 29. Sa ibang manuskrito, hindi nakasulat ang talatang 29. Oh. Talata 29 yan. Verse 29 yan. Sa ibang manuskrito daw, hindi nakasulat yung yan. Kaya tinanggal ko. Ayun lang mga kapatid. With your Bible, mas maganda na basahin yung Bible nyo, no? Like, follow, and share mga kapatid, no? Yun lang. Yung verse natin sa Gawa 28 talata 1 hanggang 30 mga kapatid. Share the gospel. Share natin ang salita ng Diyos. Ayun lang. Matagal akong hindi nakapag-share sa inyo kasi kulang yung oras ko. Yun lang. Bye-bye and God bless. Ayun lang para sa araw na to, no?